OK。どうもね。じゃあ、じゃあ行くよ。はい、エンジェルちゃんとメグちゃんの商売繁盛かなやんぜ。いいよー。Look guys, tingnan niyo po ang Sky Tree. Charang! Kiredo! Hello minasan, konnichiwa, yokoso, welcome back to Japan Diaries with Hazel. Today, iikutin po natin ang Asakusa, so samahan niyo po ako at tayo'y maglibot. So sa mga bago pa pala sa channel ko, don't forget to subscribe. I-click ang notification bell para naman po updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So today, dahil po nagkaroon ng biglaang lakad, isasama ko kayong mag-ikot dito sa Asakusa. Ito po yung famous place na matatagpuan ang Sky Tree. So, alam niyo po ba na sa ilang balik ko na rito, ngayon ko lang po nadaanan ito, Kapabashi. So, isa po siyang lugar dito sa Asakusa kung saan makakabili kayo ng iba't ibang gamit kung kayo po ay nasa larangan ng negosyo ng inuman, restaurants, o dito kayo makakabili ng made in Japan na mga kutsilyo na alam niyo yun? Tawag nito sa Tagalog, nakalimutan ako na super na kahit ulo ng tao pwedeng putulin, joke. So ganun po sa katalas, matalas pala. And ayan yung mga displays sa labas po ng mga restaurants ninyo. O yung mga displays na makikita sa labas po ng restaurant dito sa Japan o sa mga anything na kainan, ayan, katulad po niyan, gawa po yan lahat sa plastic. So ganun po kagaling ang mga Hapon. Totoong-totoo po siya. Halimbawa lang sa ramen, pag nakita nyo sa display talagang matatakam kayo. Ayan, katulad ng mga sundae na yan. So naku, parang totoong-totoo talaga. So bilib na talaga ako pagawang Hapon. So dito lang po yan sa Kapabashi. Makikita nyo po lahat in affordable price. So, at ito na nga, dito mo makikita sa Asakusa ang mga nakaka-amaze na bagay tulad na lang po niyan. So good thing dito guys is kung gusto mong ma-feel talaga yung Japan vibe na atmosphere, so dito po talaga kasi yun nga, parang nasa lumang Japan ka, lumang panahon. So kung gusto mo yung vibe ng Edo Jedi na tinatawag nila dito, so pumunta ka lang kayo dito sa Asakusa at yun po ay mapipil niyo yung vibe na yon. Lalo na pag napunta kayo sa temple nila guys, super Edo vibe yung Edo Jedi yung vibe. So itry nyo minsan guys kung kayo po ay naligaw dito sa Tokyo. So, ayan, super na-amaze nga ako dito sa Kapabashi, guys. Yung mga sample displays, kung kayo pa yung mga restaurants, or ayan, may mga, yung karnihan, or ano pa, basta. So, ayan po, super totoo talaga siya tingnan. And this is it nga, guys. Tingnan yung mga made in Japan na mga kutsilyo. So, dito na lang po yan mabibili in affordable price, at talagang made in Japan siya. So, famous po ang Japan na gumagawa ng mga matutulis at matatalas na kutsilyo dahil po sila ang lugar o bansa ng mga samurai. And kung kayo po ay naghahanap ng mga famous handcrafted na mga kutsilyo which is made in Japan and made by the known manggagawa ng kutsilyo, so dito nyo lang po yan matatagpuan sa Kapabashi dito po sa Asakusa, of course in affordable price. So maglibot na kayo dito guys, at nakakatuwa.
pag sinabing galaan, hindi po nawawala ang kainan. So, ayan, it's kainan time. Magmukbang tayo ng sushi, guys. So, hindi pala kasi. Hindi po to, ayan, Hakkin Sushi. So, mapapamahal tayo dito, guys. Hindi naman po siya kamahalan, but in fairness, ang sarap ng sushi dito, ha. So, pwede mo pang makatsikahan ang mga chef sa harapan nyo habang kayo'y kumakain ng sushi. So, kailangan lang talaga, of course, marunong kayo mag-Japanese para enjoy yung tsikahan. So, ayan. Alam nyo ba na naka5 piraso ako ng uni o yung sea urchin na sushi? Kasi sobrang favorite ko po siya. Dai kobutsu dayo, maji oishikatta. Ay, psycho daw, ah. Sa kamera ni stand, buti ko pa kasi. Hi, arigatou gozaimasu. Yeah. So, ayan, sobrang sarap po ng pagkain dito at ito na nga, sira na naman ang diet ko. So, dahil sushi, hindi nawawala ang pagkahilig talaga sa alak, guys. So, kahit tanghaling tapat, tumagay lang naman po. Para naman, pengkes yung blush. O, diba? Hindi na kailangan ng blush on. So, anyways, hindi po maganda ang alak sa katawan. So, kung hindi mapigilan, drink moderately. Yun lang po. So, ayan, grabe talaga. Napalaban ako dito, guys. Ang sarap talaga pag sushi. Ayan, iba talaga pag paborito o favorite. O, diba? Lamon pa more. And dahil mga busog na, our next stop is ang Nakamise po dito sa Asakusa. So kayo po ay naghahanap ng mga kakaibang pampasalubong or out of this world o only in Japan, dito niya lang po makikita sa Nakamise. Ang dami-dami po dito nakahilirang shops na ang mura-mura. And of course, yung mga street foods, ang sarap ng street foods dito, guys. Lalo na yung mga kakanin na tinatawag nila rito. Ay, nako, the best po. And of course, pag sinasabing Asakusa, ito po ang main spot dito or ang main attraction, ang Sensoji Temple. So, ang dami-dami pong tao lagi dito. Guys, tingnan lang naman po, 'di ba? Parang umatsuri o fiesta sa dami ng tao. Ang nakakatawa po is, ayan, nag-aagawan sa perfect angle for selfie. So, ayan, nakiagawan din po ako. So, ano pa nga ba? Selfie dito, selfie doon. So, itry nyo po masal talaga dito at kayo'y matutuwa talaga. Sa mga hindi pa nakapunta o sa kayo nagbabalak magbakasyon dito sa Japan, itry nyo pong bisitahin ang Asakusa, guys. For 1 day na itinerary, malilibot nyo lahat to. Andito na ang Sky Tree, ang temple ng Sensoji, at ang lahat-lahat yung Edo Jidai vibe na, alam mo yun, yung mga lumang buildings. At ayan, dito nyo makikita, guys. So, vibe niya is Japan na Japan talaga.
pamahiin ang mga Hapon na bago kayo papasok sa isang temple, kailangan nyo pong maghugas ng kamay o i-purify yung inyong sarili. Ang tawag po nila dito ay Chizoya or Timizoya. Yan po yung pamahiin nila. So, ayan nga. Kasi papasok kami ng temple, kailangan kong maghugas ng kamay. So, ayan. Pagkatapos, pwede rin kayong magpausok sa tinatawag nilang touch of the incense smoke. Ito yung magtatanggal po kung saan yung mga masama sa katawan nyo. Tinatanggal niya po raw sa pamamagitan po ng insenso. So, ayan guys, dahil gabi pa po ang Torin-Ichi Festival, so nag-ikot-ikot po muna kami. Tingnan nyo, ang dami-daming tao. Isipin nyo, everyday 20k to 30k katao ang pumupunta rito. Ayan po, isa sa kinagigiliwan ng mga turista dito sa Shinsuji Temple is ang umikoji. So, ito po yung tinatawag nilang paper fortune. So, ayan, bagbabayad po kayo ng 100 yen. Sa halagang 100 yen, bubunot kayo ng isang stick. At ayan, may number po yan. Kukunin nyo kung nasaan dyan ang paper fortune nyo. And luckily, pangit po nang nakuha ko. But anyways, paniwalaan lang po ang dapat paniwalaan. At ang hindi maganda, ayan, i-reject nyo lang po. Kasi at the end of the day, kayo pa rin po ang gagawa ng inyong swerte. Ayan. So, itali nyo lang po yan. At, ayan, mag-wish kayo na sana maganda ang kinakakalabasan. So, ayan guys, while waiting para gumabi, ayan, ang dami po naming inikot. So, nakaka-enjoy kasi sa isang araw na mag-iikot kayo dito sa Asakusa, alam nyo ba, masusulit nyo po talaga. Hindi masasayang ang pagpunta nyo rito. Iba't ibang vibe ang makikita nyo. Makikita nyo rin dito po ang lumang carnival nila. So, isipin nyo, carnival dito sa Japan. So, itry nyo guys. Isama nyo sa itinerary nyo ang Asakusa para ma-enjoy nyo ang sinasabi ko. Ayan, good thing sa lakad na to is ang dami ko pong naging bagong kaibigan. Ayan, so at dinala po nila kami rito sa isang shop na made in Japan leather goods. Ayan, talagang super ganda ng mga designs nila at kakaiba po. So, at ito pa basta made in Japan. Ayan. Hindi ka talaga manghihinayang. Though medyo mahal siya, pero hindi ka magsisisi sa quality ng mabibili mo. And of course, nakita ko rin dito ang Kitty Shop. Hello Kitty Shop. Tingnan niyo po yan. Ang ganda ng vibe ba guys. So, at saka ang mura din ng mga paninda nila. So, ayan na, dito na po kami. So, bibili na kami ng pampaswerte. Actually, this is my first time po to experience Torin-Ichi. Sinama lang po ako ng mga bagong naging kaibigan. So, ayan, itatry natin guys. Malay nyo, swertihin din tayo. Ang saya-saya po ng experience na to kasi nagkaroon po ako ng mga bagong kaibigan and
Ayan, ang Torino Ichi pala guys ay ginaganap tuwing Nobyembre po. So ayan, first time ko pong ma-experience to at ngayon ko lang po nalaman na may ganito pala. So anyways, ginagawa po to para lalo na sa mga nagninegosyo para swertihin po ang kanilang buong taon. Wala man po akong negosyo pero ayan, nagtitinda naman po ako. So para swertihin din, nakisali na po ako. Wala namang mawawala basta pinaniniwalaan ng yayari. Ayan, ang pinakamagandang nangyari po sa experience na to is nagkaroon po ako ng mga bagong kaibigan. And bago po kami maghiwa-hiwalay, nagkaroon po kami ng salo-salo. So, gusto ko lang i-share na sa tagal ko na sa Japan, ang dami ko pa palang dapat malaman o dapat matutunan, lalo na sa mga tradisyon na pinaniniwalaan nila. So anyway, sana po nagustuhan nyo ang video ko today. And sa mga bago pa pala, huwag niyo pong kaligtaang mag-subscribe at i-share nyo na rin po para naman dumami tayo. Thank you all for watching. God bless everyone.